Kamusta mga Kapinoms TV? Natatandaan mo pa ba noong wala pang online shopping? Noong ang lakad sa mall ang pinaka-inaabangan tuwing Sabado? Noong ang sinihan, food court at department store ang sentro ng bawat love story, barkadahan at family bonding? May mga mall na minsan naging hari ng kanilang panahon. Bago pa tuluyang mangibabaw ang mga higanteng developer tulad ng SM Prime Holdings at iba pang modern retail giants, may mga naunang shopping centers na naging bahagi ng kabataan, Pasko, unang sweldo at unang date ng maraming Pilipino. Sa video na ito, babalikan natin ang 12 pinakasikat na mall noon pero sarado na ngayon. Mga lugar na minsang dinagsa ng libu-libong mallgoers araw-araw. Ngunit kalaunan ay nilamon ng sunog, kompetisyon, krisis pinansyal at pagbabago ng panahon. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 12, Ocean Palace Mall. Sa puso ng Lucena City, may isang gusali na minsan naging sentro ng komersyo at banding ng mga taga Quezon Province, ang Ocean Palace Mall. Noong dekada 90 at early 2000s, ito ang isa sa pinakaunang modern shopping destination sa probinsya bago pa tuluyan dumating ang malalaking mall chains mula Metro Manila. Strategic ang lokasyon nito, malapit sa city proper at transport terminals, kaya natural ito ang unang bagsakan ng mga pamilya tuwing weekend. Ayon sa mga lumang business reports at city commercial estimates noong late 1990s, umaabot sa tinatayang 3,000 hanggang 5,000 mallgoers kada araw tuwing peak seasons tulad ng Pasko at enrollment months. Para sa isang probinsyal na lungsod noong panahong iyon, malaki na ito. Dito bumibili ng school supplies ang mga estudyante mula sa Sacred Heart at Manuel S. N. Varga University. Dito rin namimili ang mga OFW families tuwing bakasyon. May sinihan, grocery, appliance center at event area para sa beauty pageants at school competitions. Pero tulad ng maraming OG malls, hindi nito kinaya ang pagpasok ng mas malalaking developer. Nang pumasok ang mas modernong malls na may mas malaking capital, mas malamig na aircon systems at mas malalaking anchor tenants, unti-unting nabawasan ang foot traffic ng Ocean Palace. Sa kalagitnaan ng 2000s, nagsimulang mawalan ng tenants, hanggang sa tuluyan ito nagsara at naabandona. Ngayon, isa na lamang itong paalala kung paano kayang lunukin ng kompetisyon ang isang lokal na institusyon. Ang strength nito noon ay accessibility at pagiging unang mall experience ng maraming taga-Lucena. At ang kahinaan naman ay limitadong expansion at kakulangan sa modernization. Number 11, RFC Mall Shoppers Plaza. Sa South, bago pa man sumikat ang SM South Mall noong 1995, may isa ng naunang naging tambayan ng kabataan, ang RFC Mall Shoppers Plaza sa Las Piñas. Itinatag noong dekada 80, isa ito sa mga pioneer shopping centers sa Southern Metro Manila. Matatagpuan ito malapit sa Alabang Zapote Road, kaya natural itong puntahan ng mga taga Las Piñas, Bacoor at Zapote. Noong kasikatan nito, tinatayang 4,000 hanggang 6,000 mallgoers kada araw ang bumibisita tuwing weekend, ayon sa local business directory archives at retail estimates noong early 1990s. May sinehan, department store, grocery at mga arcade. Isang malaking bagay para sa mga kabataang lumaki noong panahon na hindi pa uso ang internet cafes. Dito una nakapanood ng sine ang maraming batang 90s kids. Dito rin nagkikita ang mga high school students para sa group study na kadalasang nauuwi sa arcade at food court. Ngunit nang magbukas ang mas malalaking malls tulad ng SM South Mall na may mas modernong design at mas maraming international brands, nahirapan ng RFC Mall na makipagsabayan. Unti-unting nagbawas ng tenants hanggang sa mawala ang orihinal nitong konsepto. Ngayon, ginagamit na ang lugar sa ibang commercial purposes. Wala na ang dating sigla, ngunit sa alaala ng mga taga-South, ito ang unang mall bago dumating ang mga higante. Number 10, Masagana Superstore. Sa strategic na kanto ng EDSA at Taft Avenue sa Pasay,
Ang Masagana Superstore ang isa sa pinakaabalang shopping destinations noong 1980s. Bago pa maitayo ang MRT3 at bago pa sumikat ang Mall of Asia area, ito ang sentro ng retail sa bahaging iyon ng Metro Manila. Kilala ito sa imported goods, mula canned products hanggang electronics, na noon ay bihira sa ibang tindahan. Maraming seafarer families at OFW relatives ang namimili rito. Tinatayang umaabot sa 5,000 mallgoers kada araw ang bumibisita noong kasikatan nito batay sa retail traffic estimates ng panahong iyon. Ngunit pagdating ng dekada 90 at pag-usbong ng malalaking mall developers, hindi ito nakasabay sa modernization at expansion. Tuluyan ito nagsara at giniba at ngayon halos wala ng bakas ng dating retail landmark na minsan naging sentro ng South commuters. Number 9. Plaza Fair. The Store with a Heart. Ito ang tagline ng Plaza Fair na may mga sangay sa Manila, Makati at Cebu. Noon dekada 80 at 90, ito ang go-to department store ng middle-class families dahil sa abot-kayang presyo at prime locations. Sa Makati branch lalo na, tinatayang umaabot sa 7,000 mallgoers kada araw tuwing weekday peak noong late 1990s. Dito namimili ang mga empleyado sa Ayala, estudyante at pamilya naghahanap ng praktikal na bilihin, mula grocery hanggang school supplies. Ngunit nang agresibo mag-expand ang SM at Robinsons, hindi nakasabay ang Plaza Fair sa lifestyle mall transformation. Pagsapit ng huling bahagi ng 2000s, nagsara ang mga natitirang branch at tuluyang nawala ang isang pamilyar na retail name. Number 8. Victoria Plaza Mall. Binuksan noong 1993, ang Victoria Plaza Mall ang kauna-unahang full-scale mall sa Davao City at isa sa pinakauna sa Mindanao. Bago pa dumating ang malalaking chains, ito ang simbolo ng modern shopping experience ng mga Davaoenyo. Noong 1990s at early 2000s, tinatayang 8,000 hanggang 12,000 mallgoers kada araw ang bumibisita tuwing weekend. Dito ginaganap ang mall shows, school events at celebrity appearances. At dito unang nakaranas ng escalator ang maraming taga-probinsya. Noong 2019, binili ito ng NCCC Group para sa redevelopment. Hindi man sunog ang dahilan ng pagbagsak, naapektuhan ito ng pagpasok ng mas malalaking mall chains tulad ng SM Prime Holdings at Ayala Malls, hanggang sa mapalitan ng mas modernong complex. Number 7. White Gold Department Store. Noong dekada 70 at 80, ang White Gold Department Store sa Cebu City ang itinuturing na shopping mecca ng Visayas. Bago pa dumating ang malalaking mall chains, ito ang sentro ng retail, imported goods at family bonding sa lungsod. Ayon sa local business archives, umaabot sa 8,000 hanggang 12,000 customers kada araw ang bumibisita rito tuwing peak seasons. Dito namimili ang mga pamilya ng seafarer ng imported appliances at chocolates, at dito rin nagkikita ang mga kabataan bago pa maitayo ang Ayala Center Cebu noong 1994. Ngunit ilang sunog noong dekada 80 at 90 ang nagdulot ng malaking pinsala. Kahit may mga pagtatangkang bumalik, hindi na nito nabawi ang dominance lalo na nang pumasok ang SM Prime Holdings at Ayala Malls sa Cebu. Ngayon, isa na lamang itong bahagi ng golden retail history ng Visayas. Number 6. Evergotesco Ortigas. Sa Ortigas Avenue sa Pasig, ang Evergotesco Ortigas ang naging pangunahing mall ng East Metro Manila noong dekada 90. Bago pa dumami ang lifestyle mall sa paligid, ito ang default shopping destination ng mga taga-Pasig, Cainta, Taytay at Antipolo. Ayon sa retail estimates noong late 1990s, umaabot sa 8,000 hanggang 12,000 mallgoers kada araw tuwing weekend peak. Kilala ito sa accessibility, abot-kayang presyo at kumpletong department store, supermarket at sinehan. Ngunit pagpasok ng 2000s, hindi ito nakasabay sa expansion ng mas malalaking developers tulad ng SM Prime Holdings. Unti-unting nabawasan ang tenants hanggang sa ma-redevelop ang property at maging bahagi ng SM City East Ortigas noong 2016.
isang simbolo ng pagbabago ng retail landscape sa Silangan. Number 5, Star Mall Alabang. Sa South, bago pa tuluyang mangibabaw ang Festival Mall at iba pang lifestyle centers, ang Star Mall Alabang sa Muntinlupa ang isa sa pinakaabalang commercial hub sa Alabang. Binuksan noong 1995 bilang Metropolis Star Alabang, isa ito sa unang malalaking mall complexes sa lugar. Strategic ang lokasyon nito, katabi ng South Station at malapit sa Alabang Zapote Road at SLEX. Dahil dito, ito ang bagsakan ng mga commuter mula Laguna, Las Piñas, Cavite at Muntinlupa. Ayon sa retail traffic estimates noong 2000s, tinatayang umaabot sa 15,000 hanggang 20,000 mallgoers kada araw ang dumadalaw rito, lalo na tuwing weekend. Kilala ito sa murang bilihin, Changi-style stalls, sinihan at transport terminal integration. Noong 2019, isang malaking sunog ang sumiklab sa gusali na nagdulot ng matinding pinsala. Ayon sa Bureau of Fire Protection reports, nagsimula ang apoy sa upper floors at tumagal ng ilang oras bago tuluyang naapula. Pagkatapos nito, hindi na ito muling nagbukas. Ang strength nito noon ang pagiging commuter-friendly at abot-kayang presyo. Ngunit naging hamon ang modernization at matinding kompetisyon sa mas bagong malls sa Alabang area. Para sa maraming taga-South, ang Star Mall Alabang ang mall ng estudyante, empleyado at probinsyanong bumababa sa terminal. Number 4, Uniwide Coastal Mall. Sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Parañaque, may isang napakalaking gusali na minsan tinatawag na wholesale giant, ang Uniwide Coastal Mall. Binuksan noong 1990s sa ilalim ng Uniwide Sales Realty and Resources Corporation. Isa ito sa pinakamalaking retail complexes noong panahon nito. Bukod sa mall, nagsilbi rin itong pangunahing bus terminal para sa mga biyaheng Cavite, Batangas at Southern Luzon. Sa kasikatan nito noong mid-1990s, tinatayang umaabot sa 20,000 mallgoers at commuters kada araw ang dumadaan dito, lalo na tuwing weekend at holiday rush, ayon sa retail traffic estimates at transport data ng panahong iyon. Dito namimili ang mga negosyanteng bumibili ng maramihan. Dito rin bumababa ang mga probinsyanong pauwi. Ang dahilan kung bakit ito tinatao ay dahil sa sukat at presyo. Wholesale pricing para sa isang napakalaking complex. Ngunit nang dumating ang Asian Financial Crisis noong 1997 hanggang 1998, malubhang naapektuhan ang Uniwide. Ayon sa corporate disclosures noong early 2000s, nagkaroon ng debt restructuring at financial distress ang kumpanya. Unti-unting nabawasan ng tenants, naging ghost mall ito sa mga huling taon. Noong 2014, tuluyan itong nagsara. Noong 2021 hanggang 2022, giniba ang gusali, isang higanteng istruktura na naging simbolo ng boom at bust cycle ng Philippine retail industry. Number 3, Evergotesco Grand Central. Sa Monumento, Caloocan, may isang landmark na halos kasintanyag ng Bonifacio Monument, ang Evergotesco Grand Central. Strategic ang lokasyon nito, katabi ng LRT1 Monumento Station at pangunahing transport hub ng North Manila. Noong kasagsagan ng 2000s, tinatayang umaabot sa 25,000 katao kada araw ang dumadaan at namimili rito ayon sa transport interchange data at retail foot traffic estimates. Dito namimili ang mga taga Malabon, Navotas, Valenzuela at Bulacan commuters. Isa itong bagsakan mall ng North. Ngunit noong 2012, isang malaking sunog ang tumupok sa gusali. Ayon sa Bureau of Fire Protection reports, nagsimula ang apoy sa upper floors at mabilis kumalat. Ang insidente ang tuluyang nagpatigil sa operasyon nito. Noong 2021, muling nabuhay ang lugar bilang SM City Grand Central. Mas moderno, mas malaki at mas sistematiko. Ngunit para sa marami, iba pa rin ang orihinal na Grand Central. Number 2, COD Department Store. Sa wakas, narito ang tinaguriang Hari ng Pasko. Ang COD Department Store sa Quezon City, partikular sa Cubao, ay hindi lamang tindahan. Isa itong tradisyon. Itinatag noong 1948 bilang cash on delivery,
Naging iconic ito dahil sa kanilang animated Christmas display na taon-taon dinadayo ng libu-libong pamilya mula 1960s hanggang 1990s. Tuwing Disyembre, tinatayang umaabot sa 30,000 hanggang 40,000 tao kada gabi ang dumadayo sa Cubao area para lamang panoorin ang gumagalaw ng Christmas tableaus ayon sa historical media coverage at city estimates noong peak years nito. Wala pang social media noon, pero dinarayo ito mula Bulacan, Rizal at Quezon Province. Hindi man ito kasing laki ng SM malls, mas matindi ang emotional impact nito. Ngunit noong 2002, tuluyan itong nagsara dahil sa matinding kompetisyon at pagtaas ng operational cost. Ang property ay kalaunang naging Pure Gold branch. Ang strength ng COD department store ay cultural impact at emotional branding, habang ang weakness naman nito ay hindi nakasabay sa mall expansion era. Number 1, Harrison Plaza. Bago pa maitayo ang mga higanteng mall complexes sa Metro Manila, may isang pangalan na nangunguna sa lahat, ang Harrison Plaza sa Manila. Binuksan noong 1976, kinilala ito bilang kauna-unahang fully enclosed air-conditioned mall sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa Malate, malapit sa Rizal Memorial Sports Complex, kaya natural itong dinarayo ng mga estudyante, atleta, empleyado at pamilya mula Maynila at Pasay. Noong dekada 80 at 90, tinatayang umaabot sa 20,000 hanggang 30,000 mallgoers kada araw ang bumibisita dito tuwing peak seasons, ayon sa historical commercial data at media coverage ng panahong iyon. Dito matatagpuan ang Rastan Supermarket, sinihan, department stores at iba't ibang specialty shops. Ito ang mall ng mga taga-UP Manila, De La Salle University at mga residente ng Malate at Ermita. Dito ginaganap ang Family Sundays, unang cine date at back-to-back shopping. Ngunit pagpasok ng 2000s, naapektuhan ito ng pag-usbong ng mas malalaki at mas modernong malls sa ibang bahagi ng Metro Manila. Unti-unting nabawasan ng tenants at foot traffic. Noong 2019, tuluyan itong nagsara at kalaunan ay giniba bilang bahagi ng redevelopment plan ng property owner. Ang strength nito ang pagiging pioneer at prime location sa Manila, ngunit hindi ito nakasabay sa mabilis na transformation ng mall culture sa Pilipinas. Isang mall na naging simbolo ng unang henerasyon ng modern retail sa bansa. At para sa marami, ito ang tunay na OG mall ng Pilipinas. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 12 pinakasikat na mall noon na wala na ngayon. Ang mga gusaling ito ay maaaring naglaho na, napalitan ng mas modernong estruktura o tuluyan ng giniba. Pero ang mga alaala, buhay na buhay pa rin. Dito tayo unang nanood ng sine, dito tayo unang nag-date, dito tayo nagpasko, namili ng school supplies o gumastos ng unang sweldo. Ngayon, gusto kong marinig ang kwento mo. May personal ka bang memory sa alinman sa mga mall na nabanggit? Ano ang pinaka hindi mo makakalimutang karanasan doon? At may mall ka pa bang alam na sobrang sikat noon pero nagsara na rin ngayon? I-comment mo sa baba ang sagot mo para mapag-usapan natin yan. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.